Umakyat ako sa taas ng bundok para magukay ng kamuting kahoy at magtiba ng saging. At eto nga ay ginawa ko nilupak at minerienda nga namin habang nagtatanim kami ng pechay. Inagahan kong umakyat sa taas ng bundok para kako kapag naguhukay ako ng kamuting kahoy ay hindi pa masyadong mainit. Dito nga ulit ako pumunta sa dating pinaghukayan namin at nakakatuwa kasi hindi pa rin talaga siya inuubos ng mga daga. Napakaganda ng pagkakatubo ng kamuting kahoy na tinanim sa area na to kasi ang dami niya maglaman. Eto pa rin pala yung dating puno na pinaghukayan namin at dito nga kami nakahukay nun ng malalaki at saka mga mahahaba. Marami na kaming mga nakuha dito pero yung pinakang puno niya hanggang ngayon ay hindi ko pa rin kayang ugain. Ibig sabihin marami pa rin talaga siyang laman sa ilalim. Isang piraso lang yung kinuha ko dyan kasi medyo malaki-laki na rin naman at hindi ako gagawa ngayon ng nilupak na sobrang dami at baka hindi na naman namin kayang ubusin lahat. Pagkabalik ko sa kubo, nagtiba na nga rin ako dyan isang puno ng saging at piniling-piling ko na nga rin siya dyan para hindi mahirap bitbitin mamaya pagka uwi. 2 piling lang dyan yung iuuwi ko sa bahay at yung matitira ay iiwanan ko dito sa kubo para sa mga susunod na araw ay meron kaming meriendahin dito. At maya-maya lang din pala konti ay naglakad na ako dyan pa uwi at dinala ko rin pala dyan yung isang regadera kasi yung gamit namin na regadera sa bahay ay iisa lang. Tapos habang naglalakad pala ako dyan pa uwi, napansin ko na merong mga bunga yung talong kaya pinagpipitas ko na kasi sayang. At pagka uwi ko naman sa bahay, sinalang ko na rin kaagad dyan yung kamuting kahoy pagkatapos kong balatan at hugasan. Yung dilaw pala to na kamuting kahoy at siguradong mamaya yung magbabayo nito ay magrereklamo na naman kasi malagkit. Pagkatapos kong maluto yung kamuting kahoy, sunod ko na rin kaagad ang nilaga dyan, yung saging. Lulupakin na rin pala namin to ngayong umaga kasi mamaya ay meron akong pupuntahan at para nga rin mamayang hapon ikakainin na lang. Pagkatapos kong lutuin yung saging at saka yung kamuting kahoy, nilagay ko na rin kaagad lahat dito sa may lusong para isang bayuhan na lang. Tinimplahan ko na nga rin siya dyan ng nyog at naglagay na nga rin ako dyan ng asukal at naglagay din pala ako dyan ng condensed milk, hindi ko lang naipakita sa inyo. Pagkatapos nyan, binayo lang namin ng binayo at hindi na nga namin napapino pa yan ng sobra kasi yung nagbabayo ay napagod na. Ang kunat daw kasi ang lagkit sobra. Pero para sa akin, ayos na rin naman yung pagkakadurog niya. Yun nga lang, iba rin kasi talaga yung lasa kapag mapinong-mapino yung pagkakagawa. Naglagay pa pala ulit ako dyan ng condensed milk sa ibabaw kasi yung pagkakatimpla ko kanina habang binabayo hindi pa naman ganun katamis. At fast forward tayo nung kinahaponan na ulit, mga bandang 3:00 na naman to ng hapon, nagsimula na ulit kami dyan sa pagtatanim ng pechay. At nung medyo napagod na nga at nakaramdam na rin ng gutom, ay nagmerienda na muna kami ng nilupak namin kaninang umaga. May binili din pala kaninang umaga yung asawa ko na isang pirasong buko at eto nga yung ginawa namin na panulak sa minimerienda namin na nilupak. Nabusog nga kami ng sobra dyan sa minimerienda namin, lalo na yung 2 bata, sila talaga yung maraming nakain. Pagkatapos magmerienda, pumunta naman ako dito sa may sapa para magdilig. Dito pala kami ngayon kumukuha ng tubig na pandilig sa mga pechay at saka mustasa. Napakalapit lang ng sapa na yan dito sa bahay at syempre mas malapit palalo dito sa pinagtataniman namin. At maya-maya lang di pala konti, nagsimula na nga rin ulit ako dyan sa paglamas ng lupa. Gumamit pala ako ng gloves ngayon kasi kahapon talagang napupudpud na yung kuko ko. Maglalagay din pala ulit kami ngayon ng pataba sa lupa pero hindi na muna dumi ng kalabaw o ng baka. Ang gagamitin naman namin ngayon ay dumi naman ng mga manok. Dito kami kumuha ng lupa sa may ilalim ng kulungan kasi yan dati nag-aalaga si mama ng manok na 45 days. Dinurog lang din namin siya dyan ng kaunti kasi mayroong mga buo-buo at pagkatapos nilagay na namin dito sa may ibabaw ng plat at pagkatapos kinaykay lang para humalo siya sa lupa. 2 pala kami ngayon na magtatanim at yung anak ko nga dyan ang tagabunot ng punla kasi kung mag-isa ko lang na magtatanim at ang asawa ko ang tagabunot talagang aabutin kami dito ng dilim. Medyo may kahabaan din kasi itong ginawang plat ngayong araw kaya talagang natagalan kami sa pagtatanim. At natapos nga kami dyan sa pagtatanim na talagang malapit na rin dumilim. See you lang for today's video. Thank you for watching!